cousin Elizabeth. I want us to focus on that one. And there was a reason for that. There was a reason for that. It's not just visiting Elizabeth, but being there for Elizabeth, knowing that cousin Elizabeth is in her old age, in carrying John the Baptist in her womb. Napakaganda sa Tagalog, yung tinatawag nating panunulungan. The root word is tulong. Tumutulong tayo. Iba yung pagnamatayan. Ang tawag doon ay pakikiramay. Nakikidamay tayo. Pero pag may kailangan, what do we do? Tumutulong, nanunulungan. I want to invite you to meditate on this. Kasi alam nyo, I want to say this in Tagalog first. Para Philippine fathers, I will translate it in English, promise. Tayong mga Pilipino dito sa Jacksonville, napakadami natin. I don't know if you're familiar with this, but we are the largest Filipino-American community in the whole state of Florida. That's the reason why Jollibee was first established here. At sabi nila, mga Pilipino daw sa Jacksonville, mga kamukha ni Jollibee. Okay? So, me and Father Alex, we've been here for a good number of years now. But since we're so many, we still meet people for the first time. And so the first time, every time we meet Filipinos, me and Father Alex, every time we meet Filipino-Americans, the first thing that we ask is, kamusta po kayo? Sino ho ang mga kasama niyo dito? Andirito rin po ba ang inyong mga pamilya at ang mga kamag-anak? We ask those things. Because for us Filipinos, we value those things. The family support that we have. Just like the relationship of Mary and Elizabeth. Pero alam niyo po ang nakakalungkot, what's really sad is when Filipinos tell me and Father Alex, oh yeah, marami kaming mga magpipinsan dito, tsaka magkakamag-anak. Pero magkakagalit kaming lahat. It's nakakalungkot eh. When Filipinos tell me, it's like, oh yeah, Father, our whole family is here, but we're not in speaking terms. We're not in good terms. Nakakalungkot. Kung sino pa yung mga kadugo natin, sila pa yung hindi natin kasundo. Mas lalo nakakalungkot yung nanay at tatay, hindi kasundo yung mga anak. Ito po, talaga. Nadudurog ang aming mga puso. Dahil minsan, may nag-request sa amin, Father, dalawin niyo naman kami. At hindi na kami nadadalaw ng aming mga anak. Ang tanong namin, sino ba yung mga yan? Sabihin niyo sa amin, at kami ang tatawag. Minsan naman, pag sinasabi sa amin na, Father, ay hindi na kami magkasundo ng kapatid namin o mga pinsan namin. Minsan tatanungin namin, sino ba yung mga kapatid nyo? Sino ba yung mga pinsan nyo? Sasabihin namin sa pangalan, Sabihin namin, oo nga, hindi rin mo namin kasundo. Naiintindihan naman namin. Yeah? What I'm saying is, sometimes it's understandable why. But brothers and sisters, Mary is teaching us a valuable lesson this simple way. Maybe you've been here for the longest time. And for the longest time, you haven't had any connection with your relatives, with your cousins. Alam niyo, ang nakakalungkot yung mga apo natin, yung mga anak natin. Nadadamay sila sa ating mga walang kakwent-kakwentang tampuhan.
Kasi kami ni Father Alex ang sumbungan. Kami ang sumbungan. Kung gusto nyo sumbungan kami, magtanong kayo. If the price is right. Kapagawa ko ng bagong simbahan, kailangan ko ng budget. But kidding aside, look at this. Look at this. We are in a place where God brought us. Not only to experience the American dream, not only to look for greener pastures, but we are in a place where God called us to live our faith, to live that faith that our parents has given us. Lalo na yung tayo mga nagsisimba, especially for many of us who comes to church on a Sunday basis, on a regular basis. At church, every time the priest says, let us offer one another the sign of peace. Yung mga tao hindi nyo kilala, lilingnin nyo yun, tapos bibigyan nyo pa ng magandang smile at sasabihin nyo, peace be with you. Yung iba sa atin, kinakamayan pa. Kinakamayan pa. But how about the people that God gave to us? How about those people whom God is asking us to be with them, to reach out with them, to celebrate with them, to cry with them? I want to conclude with this one. My dear brothers and sisters, sabi ko nga ay passing tabi at baka marami sa atin ay tinatamaan ngayon. And I know you will forgive me for saying this. But isn't this me and Father Alex's responsibility? Because these are the things that will truly unite us. And let me conclude with this one. Alam niyo po, kami ni Father Alex, ang isa sa nakakalungkot ay pag nakikita namin yung mga magkakapatid at magpipinsan at magkakamag-anak, nakikita na lang ulit pag namatay na yung kanilang mga magulang. And that's really a sad thing for us here as Filipino Americans here in Northeast Florida. And so today, I want to challenge everyone. Gusto ko po ay challenge. At diba, sabi natin, ang Pasko, all the miracles can happen at Christmas. Ito yung mga pagkakataon na God is calling us to value the many blessings that God has given us. So ngayong Pasko, kami ni Father Alex at ni Father Erwin at ni Monsignor Ignacio, we as one Filipino-American community here, Catholics here in our diocese, maybe the calling for us is to be like Mary to her cousin Elizabeth. Baka pwedeng isang text lang. You know? Isang text. Ano naman yung isang text? Simulan nyo ng biro. Hello ate, namamas ko po. Pag sumagot ng, hindi kita kilala. Ay, mag-reply. Nakakatakot sa inyo. Nagalit sa inyo. Huwag nyo nang sabihin kasi sabi ni Father Pae, text ka daw. Huwag ka maniwala dyan kay Father Pae. Nadami pa tuloy ako. But maybe this is what the Simbang Gabi is asking from us. Before you consider attending Christmas parties with your friends and co-workers, why not accept those invitations from people who matters the most? Again, with the example of Mary and Joseph, through their cousin Elizabeth and Zechariah, inspires us not only to deepen our faith, but to value those things that God has given us. And they are our family. And I hope that's amen. 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 Malakas ang amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let us all stand up. Kahanga-hanga ang ginawa ng Diyos, di lamang kay Maria, kundi pati na rin sa atin. Magpasalamat tayo sa Kanya. Ang ating pong itutugon, salamat sa iyo, Panginoon. Ulitin po natin. Salamat sa iyo, Panginoon.
para sa kaloob na ganap na salatigan